Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagkakaibigan ni VP Sara at Senator Amy. Dahil nahahati ang mga DDS. May mga naniniwala na sincero si Senator Amy na susuportahan si VP Inday Sara no matter what happens. Meron ding nagsasabi, hindi. Pag magtiwala, Marcos yan. Ang isang dahilan nila itong hindi nagtitiwala kay Senator Amy is, bakit hindi kasama si Senator Amy sa siyam na senador na gustong ibalik ang confidential funds ni VP Inday Sara? So, yan ang sasagutin ko sa vlog na ito. Okay, dito sa CNN News. Title, Estrada refutes report 9 senators want OBP DepEd confidential funds back. So, viral na yon sa social media yung pagsasalita ni Senator Jinggoy na pinapabulaanan niya yung report. Hindi totoo, sabi niya, na siyam kaming senador na gustong naming ibalik ang confidential funds ni VP Inday Sara. Hindi totoo, sabi niya. So, galit siya na may nag-leak yung usapan tungkol sa confidential funds. Wala kaming butuhan na kaming siyam pumabor na ibalik. Ang napagkasunduan namin, sabi niya, very clear, na lahat ng confidential funds ng civilian agencies is tatanggalin na. Ganon yung pagkasabi niya eh. Okay, ito. Basahin ko yung exact word. We never voted with regard to all the intelligence or confidential funds. In fact, we agreed unanimously to remove all CIF, not only of OBP and DepEd, but all civilian agencies with CIF. Yon po ang statement ng galit na Senator Jinggo. So, anong ibig sabihin nun? Yung siyam na senador na reportedly pabor na ibalik ang confidential funds ni VP Sara ay hindi sukatan. Dahil hindi kasama si Senator Amy, yun ang sukatan ninyo o sukatan natin na hindi totoong kaibigan itong si Senator Amy. To me, wala yan. Mababaw na sukatan. O, ito lang, basahin ko lang yung 9 senators. Kunuhay. Villar, Padilla, Bato, Go, Pia Cayetano, Tolentino, Lito Lapid, Jingo Estrada, and Revilla. Yan yung siyam. So, kanina may napanood akong vlogger, kaibigan ko pa naman, yun ang kanyang discussion na tignan nyo si Senator Amy, hindi talaga totoong kaibigan ni Sara dahil bakit wala siya dito. So, ito na. Itong vlog ko na ito, sagot lang. Analysis ko lang ito. Kung in the succeeding days at may botohan na sa Senado, granting na totoo yung report na itong siyam bumoto pabor na ibalik
ang confidential fund ni BP Sara at si Senator Amy, hindi siya bumoto, doon magdududa na ako sa loyalty or friendship, commitment ni Senator Amy sa kanyang BFF. Okay ba yon? Habang alleged report pa lang ito, hindi to matibay na basihan para magsabi tayo na si Senator Amy hindi tunay na kaibigan. Mababaw yan. Marami kasing nagsasabi na, basta Marcos, wala na yan. Hindi na mapagkatiwalaan. Ibig nyo sabihin, hindi na rin mapagkatiwalaan si former President Marcos kahit patay na siya. Ibig nyo sabihin, si First Lady Imelda, hindi na mapagkatiwalaan. Marcos din yun eh. Hindi ako ganun. I do not generalize. Kahit magkakapatid, kahit may naiiba talaga. At ako, matagal ko nang, mula nung nag-vlog ako, nag-topic tungkol sa politika, inuobserbahan ko itong si Senator Manang Amy. Iba talaga ang kanyang paninindigan. Yung Afghan nationals na issue. Plano, papasukin ang mga Afghan nationals dito, and I believe parang nakakumit na ang presidente. Sino unang nagreklamo? Si Senator Amy Marcos. Siya ang bulgar noon, kaya nagkaroon ng Senate inquiry. Then later on, ito si DepEd Secretary Inday Sara nag-oppose. Strong objection sa plano. Kaya, according to SAS, ito ang dahilan kung bakit tuluyan ng nainis, nagalit, o nawalan ng amor si PBBM kay BP Inday Sara, yung pag-oppose niya sa ano. Tama naman yung ginawa yung panindigan ni BP Secretary Sara. Ako, against din ako doon. Tama yung panindigan ni Senator Amy. So, maraming ano pa. Yung mga farmers group na nananawagan na mag-resign. Itong dalawang economic managers na si Secretary Jokno and Secretary Balisacan. Nag-rally. Nako, biglang pumunta doon si Senator Amy. Sumama sa rally. Sabi ko, wow. So, walang kapakapatid o walang maraming mga policy o maraming aksyon ng administrasyong ito na kung kinakailangan, kinukontra talaga ni Senator Amy. At ang pinaka-latest na bumilib ako kay Senator Amy, yung kanyang pahayag noong November 8, official statement niya na hindi niya tatalikuran si Pangulong Duterte and kasama na ang kanyang anak. Dahil tunay nga niyang kaibigan, tinatanaw niyang malaking na utang na loob yung desisyon ni President Duterte na ipalibing ang yumaong Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. And I believe her sa kanyang sincerity na Duterte talaga siya. Yung kanyang pahayag na yon, kung himong i-dig deeper, i-analyze mo, malaman at talagang yung mga pambabastos, yung mga pagtrataidor, it all alludes to me dito na sa ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Although hindi pa niya masyadong pinapatamaan yung kapatid niya, kailang yun na, papunta na doon. So, ang iba kasi apurado na dapat magsalita na si Senator Amy na banggain o batikusin ang kanyang kapatid. Magtiis muna tayo. Tama si Maharlika. Sabi niya, mahirap yung kalagayan ni Senator Amy. Torn between the two lovers. Kaya unawain muna natin. Ako,
inuunawa ko si Senator Amy. I don't know sa inyo kung ano, kanya-kanya tayong opinion, perspective. Okay lang kung galit kayo kay Senator Amy, it's okay sa akin. Ang akin lang is nagpapahayag lang ako ng aking opinion at bahala na yung maniwala o hindi. Basta ulitin ko ang isyo. Hindi magandang batayan yung alleged report 9 senators na pabor ibalik ang CIF ni BP Sara. Bakit wala ang pangalan doon ni Senator Amy? Hindi magandang batayan para sabihin yung hindi tunay na kaibigan si Senator Amy. Bakit? Alleged lang yan. At nirepute na ni Senator Jinggoy. So baka paka na lang yun ng grupo ni Romualdez, ni na Senator Tulfo. Nilik nila para lalong mag-away-away ang ano. Para lalong, posibleng para lalong pagdudahan ng mga DDS tayo, sisirain nila ang pagkakaibigan ni Senator Amy at BP Inday Sara. Sinadya yan. So, dapat mapanuri po tayo, maingat, huwag basta-basta maniwala yung mga alleged report na ganyan.